Ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. May mga taong gumawa niyan noon at hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. Damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan na parang nakabilanggo rin kayong kasama nila. At damayan din ninyo ang mga kapatid na pinagmamalupitan na para bang dumaranas din kayo ng ganoon. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Alalahanin niyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Si Hesukristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito. Tayong mga mananampalataya ay may altar at walang karapatang makisalo rito ang mga pari ng mga Hudyo na naghahandog sa sambahan nila. Sapagkat ang dugo ng mga hayop na handog sa paglilinis ay dinadala ng punong pari sa pinakabanal na lugar. Pero ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. Sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito, pero hinihintay natin ang bayan na paparating pa lang. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Ipanalangin niyo kami dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin, sapagkat hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. At lalo ninyong ipanalangin na makabalik ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus na ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Hesukristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kaniyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Amen.